Buntag sa News Patrol. Duha ka bata ug usa ka batan-on patay sa sunog sa Tagum City. Samtang sa Compostela Valley, 30 ka mga stall sa palengke ang nangaugdaw sa sunog. Ug upat ka mga sakyanan sa Turil nagkarambola. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Patay ang duha ka bata ug usa ka batan-on kinsa naapilog kasunog sulod sa ilang ginapuy ang bunkhouse sa Tagum City. Si Vina Araneta sa detalye. Nasubo si Arnulfo Benaning sa kalit nga kamatayon sa iyang duha ka mga anak nga sila Mary Ann, 5 anyos, ug Baby Jean, 3 anyos. Humangyatrap sulod sa nasunog nilang bunkhouse sa Barangay Visayan Village, Tagum City, alas 3 kagahapon sa hapon. Natulog ang duha ka mga bata diyang nahitabo ang sunog. Natulog yun sila kay di man ang kuha nila ng patay nga sunog. Napisab kamatay sa sunog ang 16 anyos nga si Raylene Madanlo nga kapuyo sa anak ni Arnulfo. Ang mag-amahan pulos nagtrabaho isip construction worker sa usa ka dagkong hotel sa Tagum ug ang bunkhouse gipuy-an sab sa 5 pa ka mga construction workers. Sakit gid kayo bis kay kinsa sakit gid kayo dawaton. Pero unsaan man di na magid makuan. Dawaton na lang gid. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, wala na palo nga baga nga gigamit pang luto ang hinungdan sa sunog. Itong bata akong isor, 3 years old ang nun, dili pa kayo sa makatarong istorya. Siya yung una nakakita nga sa ilawom daw gasugod ang kalayo. Itong iyang nakitaan nga doon sa ilawom, na ang doon dito ang ilang abuhan. Yan, dito yung pinakita sa posibilidad kay ngano, wala man sila kurente dire. Giba naman ang mukabat sa 80,000 pesos ang danyo sa sunog. Vina Aranata, ABS-CBN News. Kapin 1 million pesos ang danyos diyang nasunog ang 30 ka mga stalls sa kapalengke sa Poblacion, Compostela. Ani ang report ni Claire Cornelio. Sa cellphone video nga kuha ni Tata Martinez, dako na kayo ang kalayo nga miulbo sa palengke sa Purok 1, Barangay Poblacion, Compostela Valley Province. Nabisi ang mga residente og tag-iya sa mga nasunog nga stall sa pagpanguha og mga bakal ug lansang nga pwede pa nilang makwartahan. Yatag sa kong mama. Para palutsod. Halos mga tag-iya sa stall sulod sa palengke, walay nasalbar. Siyempre sakit kay katas ng sweldo man ato ni. Pero sige lang, with the help of the Almighty, makarecover ata. Sa inisyal nga investigasyon sa Compostela Bureau of Fire Protection, 30 ka mga stall sa duha ka building ang naugdaw sa sunog. Diin napasagdang niluto ang hinungdan sa kalayo. Made of unsa po na sir ilang mga light materials, karaan kayo, laya na kayo mga kahoy ng karaan kayo. Pag move sa tulukat truck, tanaw na mo dito, nagpula na gid ang palengke. Kapin 1 million pesos ang gibana-bana ang damyo sa sunog. Samtang nagplano na ang lokal nga gobyerno nga i-renovate ang nasunog nga palengke para makaplastar na og tarong ang mga tag-iya og stall. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Tulo ka mga sakyanan ang nabanggaan sa ka dump truck human nawadaan kini og brake. Ani ang report ni Vina Araneta. Grabing traffic ang nasinati sa mga motorista nga padulong Davao del Sur ug Davao City. Humang mabanggaan sa usa ka dump truck ang tulo ka mga sakyanan sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City. Alauna kagahapon sa hapon. Nalumping kining Ranger human mabanggaan sa truck ug sa pick-up mi padulong ang yutang karga sa dump truck nga para unta sa road widening. Unang nabanggaan sa truck ang likod nga bahin sa Hilux nga padulong sa Digos City. Ug tungod sa impact, mi diretso ang pick-up sa Elf. Pagkatumba sa dump truck, naigo niini ang laing pick-up nga padulong sa Davao City. Kung wala siguro ng Hilux, dako kay patay ko si tanan dire kay maabot man mi didto. Sa investigasyon sa Turil Police, nawadan og brake ang dump truck diyang panaog na kini sa crossing Santo Niño sa Binugaw. Iningon tong mga dump truck nga ugkuan nga mag-repair sa sila nga abogado kung sa buhaton. Wala hinuoy na angol sa sakay sa upat ka mga sakyanan. Vina Aranata, ABS-CBN News. Mas nagdigmat pa karon ang mga otoridad sa Davao City human nasubay sa mga pulis nga miyembro sa teroristang grupo ang usa sa nagtanom og IED sa duha ka mga sinihan sa syudad. Ani ang report ni Paul Palacio.
Unang gibutyag sa Davao City Police nga naay katulong person of interest nga nagpabusikad sa IED sa sinihan sa duha ka mga mall sa Davao City niadtong September 16, 2013. Mao nga nagdugang og usa ka milyon ka pesos nga reward si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Hinungdang misaka na sa 3 million pesos nga reward money sa makatudlo sa nagtanom og IED. Karong bag-o gibutyag sa DCPO nga nailhan nila ang usa sa nagtanom og IED nga konektado sa teroristang grupo. One thing is certain, yung tao na na-identify na mo is affiliated to a certain terrorist group. Cannot really say kung wala mas na ginapakita na roster of troops, no? Roster of members kung sino. Maybe we can simply say na he's a member by affiliation. Gikumpirma ni De La Rosa nga dili taga Davao ang nagpabusikan sa bomba sa duha ka mga sinihan sa Davao. As far as the operatives are concerned, hindi pa bumabalik sa lungga. Hindi pa bumabalik sa iyahang panimalay. Tungod niini, gipagawas dayon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 24 nga nagmando og mas istriktong inspeksyon sa mga mall goers. Hilabi na nga giingong naay academy sa mga terorista sa Mindanao. Maraming spin-off na kanya-kanya yung but I've told you before that there's a cottage industry in Mindanao right now. It's bomb making. Bakit natin taguin na totoo naman talaga ganun ang nangyayari? Naghimo sab karon og investigasyon ang DCPO sa usa ka residente sa Davao nga nag-accommodate og giingong mga terorista. Paul Palacio, ABS-CBN News. Mga kapamilya, tangi ang dugang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Weekend is a time for the family, and what a better way to spend it pinagi sa usa ka family fun walk. And makauban nato this morning to tell us more about this atong mga kapamilya gikan sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Wilfredo and Dennis. Good morning mga kapamilya. Good morning sa inyo ha. May buntag sad. Ayan. Yes, we are celebrating the 2030 National Family Week, tama. Unsa ba ang isa sa mga highlights mo ang Family Fun Walk 2013? Tell us about this, sir. Okay, ang kaning Family Fun Walk, mo ni among ginabuhat pag karong Sabado. Karong umabot nga Sabado, mag-start ni dito sa among Snake Center sa simbahan sa San Pedro Village sa Buhangin. And then paingon dito sa may flyover, mag-traverse mi din hantod paingon dito sa may Bahada, din hantod dito sa sa SM Lanang. So anyone can join the Family Fun Walk? Yes, of course. Kinsa totoo ang willing mo join ani, imbitahan na mo tanan ang mga pamilya nga mo join ani. Libre ni siya, walay bayad. Ngano ginabuhat man nato ni sir? Ginabuhat na mo ni it is nag-start ni ato to ang proclamation, Presidential Proclamation number 60 atong panahon pa ni President Ramos. Gikan kani ato hantod karon ginadeclare ning every fourth week of September mao na gid ni ang National Family Week. Ayan, okay. So, I'm sure daghan kay mga kapamilya nato ang gusto mag-family fun walk no, tibok pamilya mo join na this weekend. Kindly invite them asa pwede magpa-register. This is all for free. Sir? Mga kapamilya o mga kaigsunan nato sa Davao, nag-aimbita kami sa inyo sa pag-join sa atong Family Fun Walk karong September 28. Wala siya bayad, ang registration dito na sa SM Lanang after the Fun Walk. Ayan. Magkita-kita sa SM Lanang. Daghang salamat sa imuha, Wilfredo and Dennis, to mga igsoon. Ayan, mubalik mo mga kapamilya ang May Buntag Mindanao. Pirmi maglabad akong ulo. Murag mabuak. Kini ang makapildi, anak. Okay lang,